Magandang umaga po sa ating bayan ng Sinsayan. Good morning po sa ating lahat. Binabati namin po kayo ng pinagpalang magandang araw po sa ating lahat. Kapatid, narito po kami upang magbahagi ng salita ng Diyos. Wala po kaming hingin po sa iyo na pera, kahit ano po, wala po kaming hingin sa inyo po. Ang hinihingi lang namin po sa inyo ay ang oras at panahon, kahit saglit po. Bigyan po natin ng panahon ng Holy Spirit na mangusap sa ating mga puso. Kami po pala ay mga born-again, evangelical Christian. Nais namin lang po ibahagi ang salita ng Diyos na libre. Wala pong bayad po. At totoo po, kami po ay kusang loob na pumunta po dito. Galing pa po kami ng Taytay Rizal. And binaybay po namin ang lahat ng mga palengke upang magbahagi lang ng salita ng Diyos. Hindi po kami nanghingi ng donasyon po sa inyo. Nais lang namin po, ulitin ko po, ibahagi ang salita ng Diyos. Dumating po kami dito dahil sabi nga ng Biblia, ibahagi mo ang salita ng Diyos. That is the greatest commission, sabi ng Diyos. Once the Holy Spirit comes upon you, you will be a witness. Starting from Jerusalem, Judea, hanggang sa pinakatulo ng buong daigdig. Kapatid, di po kami pumunta dito pang makipagdebate o kaya magpapasikat. O nagmamarunong, nais lang namin po ibahagi ang salita ng Diyos dahil minamahal po tayo ng Panginoon. Ang gusto lang po ng Diyos ay ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya narito po ako po pala si Pastor Evangelist Jedi. Galing pa po ako sa Mindanao and naglakbay po ako sa iba't ibang mga lugar po, Luzon, Visayas, and Mindanao, and nakarating po ako naman dito sa inyo, Sinsayan. At blessed na blessed po ako dahil marami po ang mga kapatid natin po dito na tumanggap ng salita ng Diyos. Meron po ako hinandang message po sa atin ngayon. At ang message po natin is, binalaan na tayo ng Diyos bago ang kapahamakan. Kapatid, ang Diyos ay nagbabala sa atin. Hindi niya nais na ang tao ay mamatay na hindi nagsisi sa kanyang kasalanan. Alam niyo po, ang Diyos, siya po ang nagbigay sa atin ng buhay at pansamantala lang po ang binigay ni Lord sa atin dito sa lupa. Meron tayong buhay dito sa lupa at siyempre, kinakailangan natin mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ibinigay niya sa atin lahat ito, mga pagkain, lahat ng mga halamanan, puno, hangin, tubig para mabuhay po tayo dito sa lupa. At masagana, ngunit kinakailangan natin sundin ang kalooban ng Diyos. Ano po ba ang kalooban ng Diyos? Na huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi baguhin natin ang ating mga pag-iisip. Sa madaling salita, baguhin natin ang ating mga isip ng mga bagay dito sa lupa ay pansamantala lamang. Bakit kaya sinabi ng Diyos yon? Siyempre, ang Diyos, kapatid, may hinanda siya sa atin. At nang hinanda niya sa atin ay mas magaling, mas colorful, mas blessed na buhay doon sa langit. Kaya sabi niya, ituon ninyo ang inyong mga paningin, ang inyong mga pag-iisip na sa mga makalangit na mga bagay, eternal things. Kasi dito sa lupa, pansamantala lang to. Kaya sabi ng Diyos, do not love the world. Huwag din yung ibigin ang sanlibutan. Kasi ang sanlibutan, it will pass away. Mawala lamang. Bakit sinabi mo sa amin yan, Brad? Siyempre, kapatid, death is no respecter. Whether you are rich, you are poor, o kaya mayaman ka man, o dukha, o may sakit, hindi pinipili ng kamatayan po, kapatid. Bata ka man o matanda, dadaan tayo diyan. At ang tanong, kapatid, saan tayo mapunta? Yan ang pinakatanungan ng tao, saan tayo mapunta. Ngunit sinabi ng Diyos, sabi niya, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except through me. So binalaan na tayo ng Diyos na anak, dito sa lupa, pansamantala lamang yan. At kinakailangan ninyong dumaan o tumanggap sa akin kasi darating ang panahon na mawawala tayo dito sa lupa. Siguro sa isip mo ngayon kasi malusog ka pa,
ang isip mo ay hindi naman ako magkaroon ng kamatayan pa kasi malakas at malusog pa ako. Pero kapatid, tandaan mo ito, sabi ng Hebreo, kapag ang isang tao ay mamatay once, sabi ng Diyos, minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kapatid, ibinigay ng Diyos sa atin yan dito sa lupang lahat ng mga bagay, ngunit kinakailangan natin sundin ang kalooban ng Diyos. Pagdating ng panahon, mananagot tayo. At siyempre, kapatid, ano ang maisasabi natin sa Kanya? Paano tayo namuhay dito sa lupa? Kaya meron tayong Bible. Binigyan po tayo ng Bible upang instruction dito sa lupa, paano tayo mamuhay ayon sa kalooban niya. Ngunit di natin ginawa, kundi nagpaka-busy tayo sa lupa. Parang sa tingin natin na madadala natin ang lahat ng mga bagay dito sa lupa, mga sasakyan, mga lupa, pinag-aawayan pa, minsan nagpapatayan na dahil sa lupa lamang, pero sa madaling salita, hindi mo madadala ang lupa, pati tsinelas mo, pati ang damit mo. Nilikha ka ng Diyos dito, hubad. Pagdating mo dito sa lupa, kapatid, ipinanganak ka. Nung ibinuka mo ang iyong mga kamay, mga palad, hangin lamang ang lahat at wala kang t-shirt. Hindi ka dumating dito sa lupa at nilabas ka sa sinapupunan ng iyong ina na may t-shirt, may tsinelas, kundi hubad ka, kapatid, at darating ang panahon, pagdating na panahon, tayong lahat din ay babalik sa Panginoon na hubad at bless ka kung ikaw ay may damit, kasi ang damit natin is the cloth of righteousness. Kapatid, dito sa lupa, nais ng Diyos na binigyan ka ng pagkakataon na magsisi. Binalaan ka. Ilang beses ka nang binalaan niya. Siguro sa panahon na ikaw ay, ang edad niyo po dati siguro 1 years old, 2 years old, di mo naalala na ikaw ay binantayan, inakain, inalagaan, muntik ka nang madisgrasya, ngunit niligtas ka, pinagaling ka ng sakit mo, lagnat, ano pa ang ginawa ng Diyos? Iningatan ka niya hanggang lumaki ka, naging high school, naging college, hanggang dumating ang panahon, naghihintay lang ang Diyos sa iyo. At ngayon na ang panahon, kapatid, nagsasabi ang Diyos, anak, hindi pan matagalan ang buhay dito sa lupa. Pagdating ng panahon, mawawala ka at hindi mo alam saan ka punta. Kapatid, sinasabi ng Biblia, lahat tayo ay haharap sa mata ng Diyos, sa harap ng Diyos at magbibigay sulit kung ano ang ginawa natin. Kaya kapatid, nais ko po munang basahin sa inyo na ang Diyos ay hindi po siya Diyos na parang sa tingin nyo, bakit kaya ninikha tayo ng Diyos dito sa lupa pero papatayin lamang? Bakit kaya itatapon lang ang mga tao sa impyerno? Paano siya naging Diyos na mapagmahal na nagbigay siya ng impyerno? Bakit kaya mapuntang tao doon, nilikha lang ng tao tapos itatapon doon sa dagat-dagatang apoy? Kapatid, ang sinasabi po ng Biblia, God is love. And love does not force. It is a choice. Kapatid, sa panahon ni Adan at ni Eva, sila po kapatid ay binigyan ng kapangyarihan mamili sapagkat hindi po tayo ginawa ng Diyos na parang mga robot na iprinogram ng Diyos na ibigin siya, kundi it is a choice. Siyempre, kapag mag-asawa ka, it is your choice na mahalin mo siya o hindi. Kung minamahal mo siya, sabi nga ng Biblia, susundin mo siya. So sinabihan si Adan at si Eva na huwag ninyong kainin ang bunga na pinagbabawal ko. And it is a choice. Ngunit ang pinakinggan po nila ay ang boses ni Satanas. Kaya ang nangyari po, nagkasala po sila. Hindi nila sinunod ang Diyos. Kapatid, dahil sa kasalanan na iyon, nagbunga ng kamatayan, nagdumami ang kasalanan, sobra ng dami ng kasalanan, kaya sa panahon, kapatid, na ang Diyos nagsisi siya. Sabi niya, bakit ko pa kaya nilikhang mga tao dito sa lupa, kundi ang kanilang ginawa lamang ay pawang kasalanan lamang. God grieved in His heart, nasaktan ng Diyos, kaya nagdesisyon ng Diyos. Alam niyo po ba nangyari? Nagdesisyon ng Diyos, nagunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit, dito po natin makikita sa Genesis, nasabi ng Diyos sa Genesis 6 verse 9, si Noah, isang matuwid na tao, nakita niya sa lupa
na may isang tao nang numakad sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi nagpasya ang Diyos na lahat ay gunawin. Maliban lamang, ito si Noah. Si Noah, kapatid. Si Noah, binigyan po siya ng opportunity na mamuhay pa, kapatid. At binigyan siya ng instruction ng Diyos na gumawa ng arka. Ay, basahin po natin, kapatid. Sa Genesis chapter 6, verse 9. Sabi ng Biblia, ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kaniyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko po, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham, at Japhet. Maliban kay Noe, in verse 11, maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namuhay sa kasamaan ang lahat ng mga tao. Sa madaling salita po, kapatid, pinili ng mga tao gumawa ng karahasan, pinili ng mga tao pumatay, pinili ng mga tao mangdaya, mang-iskam, at gumawa ng kahalayan, kasamaan. Ngunit itong taong si Noe, nakita niya na ginawa ang kalooban ng Diyos. Ano pang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban na maging mabubuting mga tao dito sa lupa. Ngunit ang lahat ng mga tao po noon, nakita niya na masama. Kaya ang Diyos, kapatid, di po natin siya mahusgahan o masabihin natin na siya ang Diyos na puot. Bakit kaya? Ginawa niya tapos ang mangyari ay bain lang naman niya ang mga tao, patayin, sunugin. Hindi po. Ang Panginoon po, kapatid, si Jesus Christ, nagbigay po siya ng kaparaanan sa atin upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. Ngunit, sobrang tagal. Naabutan na tuloy tayo ng kamatayan. Kaya kapatid, wala na tayong magagawa kasi ang Diyos kasi justisya po. Justisya. He's the God of justice. Justice. Ibig sabihin yan, makatarungan siya na Diyos. Hindi po niya pwedeng sabihin na ang masama ay mabuti, kundi kung ang masama ay masama at kinakailangan, kung dito sa lupa, husgahan nga ang isang tao, si Lord, ang Panginoon, siya ang hustisya, kapatid. Hindi niya gusto na mga tao ay mamamatay tao, magnanakaw, makikiapid, kaya nagpasya siya at nakita niya si Noe. Yun po ang kasaysayan noon. Winarningan na tayo ng Diyos. Pangalawang warning po, kapatid, itong Sodom and Gomorrah, ang nangyari po sa panahon ng Sodom and Gomorrah, parang nangyari pa rin sa panahon ni Noah. Bakit kaya nangyari na naman yon? Siyempre, si Satanas po, kapatid, patuloy pa rin siyang nanunukso. Espiritu yan na hanggang ngayon, nagpatuloy pa rin patigasin niya ang mga puso ng mga tao na kinakailangan niyang tuksuin ng mga tao para naman ay gunawin na naman ng Diyos ang bansa ng ating mga bansa, mga iba't ibang mga bansa. Kasi nakikita ni Satanas na kapag ang mga tao ay nagkakasala, mahatulan ng Diyos ang bansa. Kaya kapatid, gumawa si Satanas ng paraan na naman sa Sodom and Gomorrah. Ang ginawa niya, kapatid, tinukso niya ang lahat ng mga tao doon, pati mga matanda, may edad, nakipagtalik sa kapwa nila lalaki at sa kapwa nila babae, at yan ay karumal-dumal sa paningin ng Diyos, kapatid. At nakita ng Diyos na wala na talagang nagsisi. At nakita niya si Abraham na naman, na matuwid. Kaya't nakiusap si Abraham. At sabi ni Abraham, Panginoon, huwag niyo mga hayaan, Lord, na gunawin ang Sodom and Gomorrah. Kaya't ang nangyari po, sabi ng Diyos, nagbargain po sila. Kung merong 50, di ko gugunawin ang Sodom and Gomorrah. Kung may 20, may 30, hindi ko gugunawin ang Sodom and Gomorrah. Ngunit, kapatid, kahit sa 5, 10, walang nakita ang Diyos sa Sodom and Gomorrah. Ano po ang ginawa ng Diyos? Basahin po natin, kapatid, sa aklat ng Biblia. Para naman po maniwala kayo kasi ang Bible, mga kapatid, yan po ang salita ng Diyos sa Genesis chapter 18. Sabi ng Biblia doon sa Genesis chapter 18, at sabi niya dito,
Hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 iyon, tugon ni Yahweh. Tanong muli ni Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ng lungsod alang-alang sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magalit, Panginoon, magtatanong pa po ako, kung 30 lamang ang mabubuting tao roon, wawasakin rin ba ninyo? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ng lungsod alang-alang sa 30 iyon. Sabi pa ni Abraham, mangangahas muli ako. Kung 20 na lamang ang mabubuting tao ron, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 20 iyon. Muling sumagot sa kanya, sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Paano po kung 10 na lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko po rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 iyon. Sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis si Yahweh at umuwi naman si Abraham. Kapatid, 10 lang po ang hinanap ng Diyos na matuwid sa isang lugar. Ngunit sa panahon ng Sodom and Gomorrah, wala pong nakita ng Diyos na 10 mabubuting tao na tumanggap sa salita ng Diyos. Puro na lang kahalayan, kasamaan, ang kanilang mga ginagawa. Wala na talaga silang panahon sa Diyos. Kaya kapatid, nagdesisyon ng Diyos. Ano po ba ang ginawa ng Diyos sa Sodom and Gomorrah? Kapatid, ang ginawa ng Diyos sa Sodom and Gomorrah, ito po ang nasusulat po sa Pahayag chapter 27, verse 6. Hindi ko na lang basahin lahat po kapatid. Pero ang sinabi po ng Diyos dito po, ang sinabi po sa 2 Peter chapter 2, verse 4 to 9, ganito po. 2 Peter chapter 2, verse 9. Bakit mo ba basahin mo ang Biblia, Pastor Brad? Kasi ito po ang salita ng Diyos. Ganito po sinabi ng Diyos. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y tinapon sa impyerno, kung saan sila ginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghukom. May paghukom, kapatid. Pati ang mga anghel, mga nanukso dito sa lupa, mayroon silang araw. Yan ang araw ng paghukom, yung dagat-dagatang apoy. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala silang iniligtas maliban kay Noe na nangaral. Tingnan niyo po, bakit kaya sinabi ng Diyos, nangaral? Nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay. Yan po ang kalooban ng Diyos, matuwid na pamumuhay. At ang 7 niyang kasama, in verse 6, sinumpa at tinupok ng Diyos ang lungsod ng Sodom at Gomorrah upang maging babala sa masama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ngunit niligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid. Tingnan mo po, take note this verse, matuwid, na lubhang nabagabag ang kanyang kahalayang ginawa na masama noong panahon niya. Naghirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasaksihan niya araw-araw habang siya ay nakatira doon. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano paparusahan ang masama hanggang sa araw na sila'y hatulan. May araw talaga tayo, kapatid. Lalo na ang sumusunod sa mahahalay na pagnanasa ng katawan at ayaw kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos. Kapatid, isang verse na lang po at magtatapos na po tayo. Kapatid, ang nangyari po sa Sodom and Gomorrah sa panahon ni Noe, yan ay hatol ng Diyos. Kapatid, 10 tao lamang ang hinahanap ng Diyos. Kaya sabi nga ng Biblia, expected na po kami dito sa lupa, kapatid, habang nag-street evangelize ako, kahit mag-isa lang ako sa Luzon, Visayas, Mindanao, alam ko may tao dito na hinanap ng Diyos. At sabi ng Diyos, ano ang magagawa ko sa 99? Ngunit hindi naman sila nagsisisi. Ang hinahanap ko lamang ay isa. Alam ko po may isa na hinahanap dito ng Panginoon. At kung tanggapin mo ang Diyos, kapatid, sa araw na mga ito, hindi hahatulan ang bayang Sinsayon po. Alam niyo po, hindi ako nananakot po sa inyo.
Ang sabi ng Biblia po sa panahon noon ng mga apostoles, sabi niya, kapag ang isang bayan ay hindi tatanggap sa mensahe nyo, ipapag ninyo ang inyong mga paa sa lugar na iyon. At sabi ng Biblia, mas masahol pa ang gagawin ko sa Sodom and Gomorrah. Kapatid, kung tingnan nyo ang Sodom and Gomorrah, napakatindi ang nangyari. Hindi ba kaya't gagawin ng Diyos nitong mga huling mga araw? Kapatid, nitong mga huling mga araw, ang sabi ng Biblia, hindi nagsisinungaling ang Biblia, ang Panginoon. Ang sabi niya, magkakaroon ng mga lindol. Kapatid, yan ay mga hatol ng Diyos. Bulkan, salot, kamatay, matinding gutom. Yan ay mga weapons ng Diyos. Bagyo. Kapatid, hindi po ako nagmamagaling po sa inyo, nagmamataas o nagpaka-propeta na parang sa tingin nyo, sobrang lapit ko na kay Lord. Kapatid, dumating po ako dito sa inyong lugar para maibahagi ko ang salita ng Diyos dahil ayaw ng Diyos na hatulan ang lugar ninyo. Sapagkat inutos po ng Diyos sa akin, maniwala po kayo't hindi. Ako po inutusan ng Diyos na magsimula sa Cagayan de Oro City, sa Iligan, sa Marawi, sa Zamboanga, Nikot ng Mindanao po kapatid, Visayas, Sorsogon, Leyte. Hanggang dumating po ako dito sa Taytay, hanggang dumating po ako sa Isabela, Itiagi, sa lahat ng mga palengke po, at dito po kami napadpad na naman po. Sa Surigao, dumating po ako sa Surigao, nung nangaral po ako sa Surigao, nagkaroon po ng lindol po kapatid, dahil hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos, bagkus tinawanan lang po nila ang salita ng Diyos. Nais ni Lord na itong message na ito ay magmulat sa inyong lahat po, nabigyan po kayo ng pagkakataon, nagsisi, bago pa huli ang lahat po sa ating lahat. Kasi ang Diyos po kapatid, ayaw niya po tayong mapahamak. Once na madeklara po ang mensahe ng Diyos sa inyong lugar po kapatid, tandaan po ninyo, wala na pong pananagutan ng Diyos sa inyo. Binigyan po kayo ng mensahero upang magsisi sa kasalanan, ngunit hindi po ninyo tinanggap. Kapatid, sa panahon ng Ninibe, gugunawin na sana ang Ninibe ng Diyos. Sinutusan si Jonah. At sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa Ninibe. Kausapin mo silang lahat. At gugunawin ko na. Ngunit, ang sinabi ng mahari, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Na nung balik sila sa Panginoon, ano nangyari? Hindi tinuloy ng Diyos ang parusa sa Ninibe. Ganon din yan dito sa inyong lugar. Usahin po natin sa pinakalas na verse po natin bago kami matatapos dito sa inyong lugar sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang title po natin ngayon is Binalaan na tayo ng Diyos bago pa ang kapahamakan. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan po ang sabi ng Diyos. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikap ninyong maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na roon ay matutunaw sa matinding init. Subalit, ayon sa pangako ng Diyos, hinihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na pagharian ng katwiran. Kaya nga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyo kaya nga nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan ang sinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungan ng kaloob ng Panginoong Diyos. Kapatid, nais ng Diyos na maligtas ka.
Kung sino man po kayo, naglalakad, tricycle driver, nagtitinda, o naglalako, kapatid, ito na ang panahon na tanggapin mo si Jesus Christ. Si Lord Jesus Christ ay kumakatok sa ating puso ngayon. Alam ko po may mga tao po nakikinig ngayon. Kung sino man po kayo ngayon nakikinig, tanggapin niyo si Lord Jesus Christ. Madali lang po. Bigyan niyo lang panahon ng Panginoon ngayon na manalangin tayo sa puso mo. Pikit mo lang mga mata mo saglit. Kahit tahimik ka lang, sabihin mo lamang itong mga salitang ito. Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Yahweh, patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po na ako po ay isang tao na makasalanan, namuhay, na masama, ngunit, Panginoon, nagsisi po ako. At inaamin ko po na nagsamba din ako ng Diyos-Diyosan. Ikaw lamang ang totoong Diyos, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. At Lord, naniniwala po ako na kayo po ay namatay, nilibing, at sa pangatlong araw, nabuhay muli. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, bayan ng Sinsayan. Sino man po kayo nakikinig at tinanggap ninyo ang salita ng Diyos, pinagpala po kayo ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po. At meron po kaming YouTube channel. At ang YouTube channel namin po ay Yahweh Ministry 101, YHWH Ministry 101, or type nyo lang po YHWH Ministry 102, dahil binahagi namin po ito kasi upang marami pa kayong matutunan sa inyong pag-serve kay Lord. Marami pa kayong, pwede ninyong ipatugtog din po yan, mga preaching, mga sayaw, para lalago kayo sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Maraming salamat po, bayan ng Sinsayan, and God bless po sa ating lahat. Amen.